today adventure starts in Nara for our Hatsumode at Todaiji Temple, then off to Nara Park where the deer literally bows to you when you say arigato gozaimasu. And after that, we're driving through snowy roads all the way to Fukuiken for our second night of our birthday road trip. So let's go! Hello minasang, it's Kay here. So today is January 2, second day na ng aming birthday driving adventure kineme. So ayan, last night nga ay sa Osaka nga kami nagstay ng aming first night. So today ay kukontinue natin ang ating biyahe. So, pupunta tayo sa Nara Prefecture para mag-Hatsumode. So, when you say Hatsumode, it's the first visit sa mga temple or shrine during New Year. So, usually ginagawa siya sa mga first week ng January. So, let's go to Nara. And more or less, 1 hour yung biyahe mula sa Osaka. So, dito nga kami pumasok sa gilid kasi doon kami nakapag-park. And ayan, ang bumungad sa amin, ang mga cute na deer. So cute. Ayan, ang daming deer dyan sa Nara, sa Todaiji Temple. So, let's go! Todaiji Temple is located nga in Nara Prefecture. So, itinayo siya noong 752 AD during Nara period. So, isipin nyo kung gano'n nakatagal yung temple na yan. Sobra. And it is one of Japan's most important and historic Buddhist temples. So, UNESCO World Heritage Site din siya. So, kaya dinadayo siya talaga ng maraming tao. Hindi lang New Year, kundi talaga araw-araw talaga siya. So, kaya meron silang entrance siguro para ma-maintain din nila syempre yung kagandahan at kalinisan ng temple. Dahil nga sa sobrang dami ng taong pumupunta. So, kailangan nilang magpa-entrance para syempre maalagaan din nila yung kapaligiran. So, this is the Daibutsuden or Great Buddha Hall. And home siya ng Great Buddha or yung Daibutsu, yung sobrang laking Buddha. Yun, sobrang, the statue represent Vairocana Buddha and gawa siya sa bronze. Mga 15 meters ang taas niya. So, isa siya sa largest bronze Buddha statue in the world. So, sobrang laki niya talaga pag napunta kayo dyan ng personal. Sa video kasi parang maliit lang siya. So, yes, after nating mag-enter, syempre we have to wash our hand and our mouth para syempre ma-cleanse tayo bago tayo pumasok sa temple. And by the way, yung water nga pala dyan sa Todaiji Temple na yan, pwede siyang inumin. So, yung iba nagdadala pa dyan ng water bottle or lagay ng water para, kasi syempre naniniwala tayo na makakagaling siya. So, yun, yung iba ganon, nagdadala sila ng water. Actually, maraming temple dito sa Japan ang naiinom yung water nila sa sobrang linis nila. And syempre, magsindi rin tayo ng incense and they believe that yung pinakausok niya is nakakagaling ng mga kung ano-ano mang karamdaman or yun, basta nagpo-protect or something, basta ganon. So, yan, this is the Daibutsuden. This is the Daibutsuden or Great Buddha Hall and andyan nga yung pinakamalaking bronze Buddha statue in the world. And syempre yung wooden building niya is one of the largest building in the world din siya. So, grabe, sobrang makikita mo yung taas ng building na yan and tingnan mo, lahat yan halos is gawa siya sa wood. So, sobrang nakaka-amaze talaga pag napasok ka dyan sa loob niyan. And, ayan, makikita mo pa parang may imagine mo 752 AD pa siya itinayo. So, sobrang parang nakakakilabot pag nandyan ka sa loob na parang, sobrang dami ng prayers na napakinggan ng temple na to. So, isama natin ang ating prayers. And sa loob niyan, may makikita kayong display niyan. Diyan yung pinakakabuuan ng Todaiji Temple. Sobrang lawak niya, diba? So, yung pinaka nasa gitna na building, nandyan tayo sa loob niyan ngayon. And ayan nga, habang naglalakad nga tayo, napansin natin yung pila ng mga tao. Yun nga yung the famous pillar kung saan pinaniniwalaan na yung hole is the same size ng Buddha's nostril. And pinaniniwalaan na when you pass through that hole, it will bring you good luck and enlightenment. So, yan, kaya maraming pumipila and nagtatry na makalusot dun sa hole na yon.
And this is the statue of Pindola, and pinaniniwalaan siya na irarab mo yung corresponding body parts para matransfer yung healing energy. So if ever halimbawa masakit yung paa mo, irab mo yung paa ni Pindola, or masakit yung balakang mo, irab mo yung balakang ni Pindola, something like that. So yun, natatawa nga ako kay Kamahalan dyan kasi buong katawan yata ni Pindola inirab na niya dahil nga masakit daw ang buong katawan niya. So yeah, pag nagpunta kayo ng Nara, itry nyo siya. And after nga namin mag-pray kay Great Buddha, ay lumabas na kami para mag-ikot-ikot sa Nara Park dahil Todaiji Temple is surrounded by Nara Park kung saan nandun yung maraming deer. Kung nagtataka kayo kung bakit maraming deer, kasi deer are considered messengers of the god. So maraming temple talaga dito sa Japan. Ang maraming deer na paikot-ikot lang sila sa palibot ng temple. So they are protected, and yun, they can freely roam the area. And itry nyo na arigato gozaimasu sa kanila and magbow, dahil magbabow din sila sa inyo pabalik. Sayang lang at hindi ko na videohan, hindi ko talaga na-tsempohan, pero ang cute-cute nila. And ito naman, makikita nyo yung kamay ni Buddha. Yan, yung right hand will take away your fears. Ayan, and yung left naman na nakasahod is nag-grant ng mga wish. So yun yung meaning ng hand ni Buddha. Hanawa mo ako na chat. Ah, hitori. And ayan, tapos na nga tayo sa Nara Park. So, balik na kami sa parking and nadaanan namin pala tong bilihan ng mga pasalubong. And grabe guys, pag nahut na kayo ng Nara, ng Todaiji Temple, pasyalan nyo tong bilihan ng pasalubong na to. Grabe, sobrang sarap ng warabi mochi nila. Yan ang pinaka-paborito kong, masasabi kong pinaka-masarap na warabi mochi na natikman ko. Sayang, ngayon nag-crave ako habang nag-i-edit. Ang sarap niya talaga, grabe. And ayan, pinagpatuloy na namin ang aming biyahe. And ayan, nakikita yung mga tanim na yan ay ocha. Ayan, green tea. So, sobrang ganda, diba? Yan, part na yan ng Kyoto kasi katabi lang ng Nara ang Kyoto. So, Kyoto is sikat sa green tea, so marami dyang mga pananim ng green tea. Oji-cha kung tawagin. So yan, habang nagde-drive kami, sobrang dami naming nadaanan na oji-cha, yan, taniman ng tsaa. Ang cute, diba? And dahil lunchtime na nga yan, nag-crave kami ng ramen. Ayan yung aming nadaan ng ramen. Dahil hindi pa ako nakakatikim ng ramen na yan. It's chicken daw yung flavor niyan. And sobrang, sobrang creamy. So yun yung aming lunch that time. And habang nagda-drive nga kami, ay inabutan na kami ng malakas na snow. Habang papaakyat kami ng papaakyat, pakapal ng pakapal yung snow, grabe. Kaya nag-decide kami na tumigil muna dyan sa service area kasi nagulat din kami na papakapal na siya ng papakapal. So ayan, nagpunta muna kami sa service area para mag-toilet break and magpalipas konti ng oras habang sinesearch namin kung saan kami pupunta actually. Kasi hindi pa namin alam kung saan kami pupunta dyan. And then, yun, napag-desisyonan namin dyan na sa Fukui Ken kami pupunta. Grabe, diba? Sobrang kapal ng snow. Nagyayelo na yung unahan ng aming car. Ayan. And nakakatuwa lang talaga dahil yung mga worker dito sa Japan ay 24 hours nag-work kapag ganyang nag-i-snow kasi talagang inaano nila yan. Nililinis nila yung mga snow para hindi kumapal ng sobra para maging safe sa lahat ng nagta-travel. And ayan, nakikita nyo, ganyan ang ginagawa nila. So yan, ilalagay nila sa mga gilid-gilid para maging malinis yung madadaanan ng mga sasakyan at ng tao. And ayan, habang nagsasearch nga si Kamahalan sa loob ng car, sabi ko lalabas muna ako, maglalaro muna ako ng snow kasi ang kapal ng snow talaga and sobrang lambot. So nakakatawa. Ayan, video lang ako dyan and arty-artyhan. Huwa-huwa.
And ayan, buti na lang yung mga dadaanan ng mga tao ay ayan, may mga sprinklers. So, para hindi ka madulas sa snow. So, kung mapapansin nyo, walang snow sa part na yun. Kasi may sprinkler dun sa mga gilid nun para hindi magbuo yung yelo. So, ayan, ganyan kalamig yung aming napuntahan. So, bilang lamigin ako, grabe talaga. Pero actually, pagka ganyan nag-i-snow, hindi siya ganun kalamig. Ang malamig yung walang snow, tas parang nagtutunaw siya. Nagtutunaw na yung snow, yun na yung pinaka mas malamig. Pero yung ganyan na makapalang snow, hindi siya gaano. Nakakatuwa pa nga siya kasi nga, ang ganda-ganda talaga ng kapaligiran. From Nara Prefecture going to Fukuiken ay mga 2.5 hours na biyahe. Pero syempre, pagka ganyang kalakas ang snow, mga abutin ka ng mga ilang oras din, more than that. Kasi nga, kailangan mong bagalan at kailangan mong ingatan dahil kahit anong galing mo mag-drive, pagka snow na ang kalaban, talagang medyo madulas siya. So, ayan. And nakakita pala kami ng onsen. Ayan, isa yan sa aming hobby kapag kami nagda-driving. Kung may nakita kaming natural hot spring, tumitigil talaga kami para maglublog muna kami ng very, very light. Yan, ng mga ilang oras kasi sobrang masarap talaga sa katawan ng onsen. And yun, sobrang yan yung aming pinuntahan. And dyan na din kami magdi-dinner pala kasi may restaurant sila dyan sa taas niyan. So, let's go. Kain muna kami bago kami mag-onsen. Ayan. Kasi hindi ko na kayo maisasama sa onsen. It's off limits. Bawal ang camera doon. Bawal ang cellphone. So, yan. Kain muna tayo bago tayo mag-onsen. And that wraps up our time here in Nara, and thank you for joining us on this peaceful stop of our birthday driving adventure. Next vlog, we're heading to Kanazawa, ang bago kong paboritong lugar dito sa Japan. So, see you on the next one. Please like, comment, share, and follow for more travel vlogs. Thank you for watching. Mata ne!